Pwede makitawag, city pride ko ng estudyante nga. Binabaybay ng mga sasakyang ito ang First Mactan Mandaue Bridge sa Cebu nang biglang ang tulay nagmistulang duyan. No, oh my God, Lord. Pagyanig na pala ito na dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Sa lakas, naghintuan ang mga sasakyan at may mga rider at pedestrian pang kumapit na lamang ng mahigpit sa railing. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Ang epicenter ng lindol sa lungsod ng Bogo, kung saan ilan ang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Sa gitna ng dilim, ang ilang residente sinisikap na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Oh, bara. Pareho, big tabang. Hanggang sa Bantayan Island, dama ang lakas ng lindol. Kasagsagan naman ng gala ng isang beauty pageant nang maramdaman ang lindol sa Cebu City. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no? Nagtago kami doon. Please guide us. Ayaw. Binalot din ng takot ang mga empleyadong ito ng isang mall sa Cebu nang bumagsak ang kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Lord, please send some help, Lord. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Lord. Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan dahil sa dami ng mga debris na nakaharang sa kanilang daan. Agad ding nagsitakbuhan ng mga nanunuluyan sa establishmentong ito sa Cebu City. Sa pagmamadali, ang ilan nakayapak na lamang at nakapantulog pa habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway para lang makalabas ng gusali. Gawas lang. Okay, go. Hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu, na nawasak ang bubong at harapang parte.